So let's go to the Word of God. Again, today we are celebrating Mission Sunday. At maybe yung tanong po ng bawat isa, Pastor, ano po ba yung importance ng Mission Sunday? No, yung missions. No? Tayo po ba, should we be part of missions? Maybe yung iba iniisip nila, Pastor, familiar ako, yung missions, yun ba yung ginagawa ng mga missionary na pumupunta sa iba't ibang lugar para mag-preach ng gospel? No? Tama po kayo, yun po yung ginagawa nila, pero hindi lang po to confined sa mga missionary natin. At gusto ko pong mabago yung pananaw natin na hindi lang po yung mga missionaries yung gumagawa po nun. Pero lahat po ng nakakilala sa Panginoon, lahat po ng may personal na relasyon sa Panginoon. At ngayon po ay nawala na yung piring sa kanilang mata at yung gospel po ay kanilang in-embrace na ngayon. Ito po ay para sa bawat isa sa atin. No? At hindi po tayo excuse. Tinamin katabi mo, sabihin mo, hindi ka excused sa missions. Sabihin mo, sige, kausapin mo sa kaliwa at sa kanan mo, sabihin mo, hindi tayo excused para sa missions. Tama po ba? No? At in line po dito, no? Actually, ang dami ko pong video ang naka-prepare, no? Sino po nandito last January 15 ng ating Vision Sunday? So, in line po dito sa ating word, gusto ko rin pong panoorin natin yung prophetic video. At gusto ko po namnamin nyo dahil po nais kong maintindihan nyo yung call ng Panginoon sa atin na lumabas sa ating mga comfort zones at mag-engage po tayo sa mission field. Panoorin po natin to. Comfort. We love comfort. We're all about comfort. We love the things that are comfortable. A comfortable life. A way of life in which we feel at ease. Food delivered at the comfort of our homes. And a crowd of people with whom we feel most comfortable. The problem is we get stuck in being comfortable. Even comfort crept its way to Christianity. It crept its way to the church. It crept its way to faith, to how we believe, and to how we live. The message of the gospel is not a message of comfort. It's not a message of convenience. It's a message of conviction. A message of cost. A message that calls us to step out in faith, to take a risk, pay the price, and change the world. Over and over again in the scripture, we see God calling people out of their comfort zones and into their calling. David steps out of the comfort zone of a shepherd boy into the calling of a giant slayer. Esther steps out of the comfort zone of a young queen into the calling of the nation's rescuer. Moses steps out of the comfort zone of an exiled shepherd into the calling of a nation's leader. Paul steps out of the comfort zone of a Christ's persecutor into the calling of a gospel spreader. Peter steps out of the comfort zone of the boat into the calling of the waves. How about you? Is there a comfort zone you need to step out of? It's time to let go of what is easy
Let go of what is safe. Let go of what you know. Let go of what is comfortable. Let go of the things that are holding you back and slowing you down. Get ready to step out in faith into where God is calling you to. We are called to be uncomfortable for the kingdom. After Jesus was resurrected, He appeared to His disciples and gave them what is now known as the Great Commission. It goes like this: Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. The Great Commission wasn't just for those 11 disciples. It is for all of us. We are called to go and make disciples, to go and share what Jesus has done, to go and live a life that points people to Jesus. Jesus has promised, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses, first here in Jerusalem, then beyond to Judea and Samaria, and finally to the farthest places on earth. Get ready to go beyond borders. Come on, can we shout beyond borders? Amen, no? So yan po yung pinaka-mission. Hindi lang po, I believe, for this whole year, but bilang Kristiyano, yan po yung pinapagawa ng Panginoon. Meron po tayong mga comfort zones na nakasanayan na po natin na ayaw nating lumabas doon dahil familiar na po tayo sa lugar na yon. Pero tayo po, hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging convenient lang, magpakasarap lang, magpakasaya lang, maging komportable, hindi po. Meron pong misyon na inatas ang Panginoon sa atin. So this is a call sa ating lahat. May steering po sa puso natin na ginagawa yung Panginoon for us to engage in the mission field. And praise God for Mission Awareness Month, katulad po nitong October, para po napapaalalahanan tayo, nagigising tayo na ang church ay hindi lang po yung pag-gather natin sa loob, but more so, ang church po ay yung paglabas natin. Because we are the church. Gaya po ng sabi ko nung nakaraan, we gather to scatter. Tayo po ay nagsasama-sama dito dahil may mission tayo at yung mission po ay nagsisimula kalabas natin, kabalik natin sa ating tahanan, kabalik mo sa campus mo, sa workplace mo, dun na po nagsa-start yung mission ng bawat isa sa atin. So ang mission po, gusto pong simulan ito dun sa mission statement ni Jesus. I believe this is Jesus' mission statement found in Luke 19, chapter 10. Nasabi po dito, basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Come on. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Sa Tagalog po, sabi po dyan, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin, come on, say that with me, hanapin at iligtas ang naliligaw. Wow, what a mission statement. Napaka-clear. Hindi po siya malabo, napaka-direct niya na parito si Jesus sa lupa para po hanapin at iligtas ang naliligaw. Klarong-klaro. Tama po ba? Amen. Very clear. Kaya po gusto ko pong bigyan ng title itong word natin ngayong umaga. And the title of our word is Unchanging Mission in a Changing World. Sa mga kasama po natin online, pwede nyo pong i-type in the chat box, Unchanging Mission in a Changing World. Yung power verse po natin is found first in Romans chapter 1, verse 16. Romans 1:16, sabi po dito, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya
ang gospel dahil naniniwala siya na ito po yung power ng Diyos sa lahat po ng maniniwala. Unang-una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hentil. And let's jump to 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi po dito, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust, come on, say that with me, entrust. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, no? Entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So yung assignment ko po ngayong umaga is to preach about missions, and that i-add ko po na makita po natin yung missions within its present day context. Dahil yung pong binasa kanina dun sa video, yung Matthew 28:18 to 20, yun po yung Great Commission na iniwan ni Jesus sa kanyang mga disciples. Pero naiintindihan ko po that now we are not living in the first century, but on the 21st century. So kung titingnan po natin yung pagitan, nearly lampas 2,000 taon na po yung nakakaraan, no? At maybe yung tanong ng bawat isa, Pastor, ano yung relevance niyan? Kung nangyari yan 2,000 years ago, gaano pa ka-relevant yan today? Bakit pa natin yan pinag-uusapan? Bakit, ano yung dapat nating maintindihan sa missions? May 3 po akong bagay na i-share about these things that have not changed. From first century hanggang ngayon po, na 21st century, magbibigay po ako ng 3 bagay dyan na para maintindihan natin. 3 bagay na hindi pa po nagbabago mula noon hanggang ngayon. And number 1 is this. Man is still as sinful as he was before and in great need of salvation. Bakit po natin kailangan pag-usapan yung missions? Bakit kailangan nating mag-engage sa missions? Bakit hindi natin kailangang isipin para lang yan sa mga pastor, sa evangelist, sa missionaries? Pero ako, tinawag ko ni Lord maging nurse, maging engineer, maging architect. Hindi po, lahat po tayo ay mga missionary. Kalapitin yung katabi, sabihin mo, hi missionary. Sige po, gisingin mo, natutulog na yung missionaring iba. Hallelujah. Pastor, yung mission ko ngayong umaga matulog. Puyat ako. Kalapitin mo rin katabi mo, sabihin mo, hi missionary! Ayan, gisingin mo yung missionary sa tabi mo kung natutulog na yan. So bakit kailangan natin mag-engage dito? Dahil po ang tao ay makasalanan at siya pa rin po ay nangangailangan ng kaligtasan. Alam niyo po, despite of the many advancement ng technology, ang dami na pong what do you call this? Marami na pong Marami na pong na-invent na mga bagay. Pero alam niyo po, ang tao ay wala pa rin na-invent kung paano i-eradicate yung kasalanan. Tama po ba? Nandyan pa rin po. Siya pa rin po yung pinaka-cancer sa mundo natin ngayon, yung kasalanan. The sense of selfish greed, yung hatred, yung lust, yung dishonesty, and deceit ay buhay pa rin. Kung paano po buhay ito first century pa, hanggang ngayon po, yan pa rin po ang pinoproblema sa panahon po natin. Kaya po napakasimple. Number 1, things that have not changed. Man is still as sinful as he was before and in great need of salvation. Church, you need to understand this, that man still needs to be reconciled into a right relationship with God through the forgiveness of his sins. Yan po ay hindi kailanman malalaos. Maybe you already know this, narinig mo na to, pero ibabalik ko po kayo dun sa basic, dun sa pinaka-heart, na kahit ano po ang i-offer ng mundo, ang tao pa rin ay kailangan niya pong ma-reconcile, pabalik po sa Panginoon dahil kailangan niya ng kaligtasan, dahil ang tao kahit anong gawin niya, hindi niya kayang makaalis doon sa sting ng death. At yung sabi ng Bible that the wages of sin is death. So hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin, at kahit anong good works po, I'm telling you loud and clear, we cannot save ourselves.
Hindi natin kayang iligtas kahit sa pagtulong natin everyday. No. By the way, hindi tayo tumutulong, hindi natin ginagawa yun para maligtas. Pero yun na lang po ay bunga ng ating pagkaligtas. We do good works because we are saved. So yun po yung una, no? Pangalawa po na hindi pa rin nagbabago mula noon hanggang ngayon is this: the power of the gospel of Christ. Come on, palakpakan po natin yung Panginoon. Come on, sige po. Yan po, praise God, kung paano katotoo po yung wages of sin ay death. Ang ganda po na ma-remind tayo ngayon na yung power po ng gospel ng Panginoon ay still effective. It is never outdated ngayon. It is still the answer to man's need today. Hindi po pera, hindi anumang material ang kailangan ng tao ngayon. Alam niyo yung kailangan niya? Ang Panginoon. Bakit kailangan nating umalis doon sa comfort zone natin? Pwedeng ine-enjoy mo na lang yung salvation mo. Ligtas na ako, pastor. Okay, nakilala ko yung Panginoon. Well and good. Pero hindi lang po natin hinihintay yung pagbalik ng Panginoon. May assignment tayo na kailangan nating lumabas sa mga comfort zones natin. And we need to tell people as much as we can hanggat may oras. Hello? To preach the gospel na kailangan po nila yung Panginoon. Yan pa rin po yung need. Even today, the gospel of Christ is not only relevant po sa panahon ngayon, pero alam niyo po, kahit po mawala tayo at sa susunod pang generation, loobin ng Panginoon kung kailan pa po siya babalik, magiging relevant pa rin po ito. At ito pa rin po yung tanging solusyon. Hindi na po ito magbabago. That's number 2. And number 3 po, na hindi po nagbabago mula ngayon, noon hanggang ngayon, is the urgency for missions. Come on, say urgency. Kaya kailangan po natin itong tanggapin nang hindi lang po ito normal na preaching, pero may word na nakakabahala doon na kailangan natin gumalaw. Hindi lang tayo po dito umalis sa dao, pumunta dito para magpakasarap tayo dito, magpa-aircon after pasyal-pasyal tayo sa SM. Hindi po ito, church, ang nais na pagawa ng Panginoon sa atin. Kailangan lahat tayo may kaisipan. We need to speak the same language. Hindi po mailan lang dapat yung nakakaramdam ng urgency. Dapat lahat po tayo may urgency for missions. Dahil kung paano po sinabi, nung panahon ni Jesus, that the harvest is plentiful but the workers are few. Until po ngayon, the harvest is still plentiful. And the workers are still few even sa point ngayon. Unti pa rin po yung gumagapas. Bakit urgent? Every day, every second, ilan po yung napapanganak sa buong mundo. At lahat po yun na napapanganak, they are considered mission-filled. When I say mission-filled, may mission tayo na bawat napapanganak, dapat po yung mga batang yan na ipapanganak, darating po yung time, may papadala yung Panginoon ng mga tao dyan para po makarinig sila ng gospel. So lahat po tayo dito, may parte po tayo sa mission ng Diyos. At alam niyo po ba yung pinaka-model natin? The greatest missionary ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Pwede po ba natin palakpakan yung greatest missionary? Imagine po, iniwan niya yung trono niya sa langit at nag-mission siya dito sa lupa para iligtas niya tayo. At hindi po dapat matapos yun sa atin. Dapat magpatuloy yun. Ikaw na nakakilala sa Panginoon ay dapat po tumulong ka to preach the gospel so that maligtas siya. Amen. Mamaya po may papanood po tayong mga videos na mga, I think 2 of them na na-win po natin at ngayon ay they are already joining the Rock family because of, by the grace of God, yung efforts natin to do evangelism. No? So yun po yung 3 bagay na yun. The things that have not changed, na makasalanan pa rin yung tao, and in great need of salvation. Number 2, the power of the gospel of Christ, and the urgency for missions.
Pangalawa po na gusto kong pag-usapan natin, the things that have changed for the better. No? Ano po yung mga bagay na nag-improve naman? Kanina sinabi ko, mula noon hanggang ngayon, ito po ay same pa rin. Ngayon po, may mga bagay po that have changed for the better. No? Lahat po ito, tinitumbok nila ay missions. Okay? Number 1 po is the literacy level in the world. Yung kagandahan po na nag-improve ngayon, mas marami na pong tao yung marunong magsulat at bumasa. Pastor, paano naging maganda po ito sa missions? Maganda po ito kasi mas marami na ngayon yung pwedeng magbasa ng Bible. Palakpakan po natin yung Panginoon. Alam niyo po ba yung Bible ay almost meron ng 2,000 translation? Wow. Dati po ay kailangan pa nilang makakuha talaga ng nakaprinta pa po, naka-printed na material. Pero dahil po sa advancement ng technology, dahil sa internet ngayon, kahit saang sulok ng mundo, pwede na pong makabasa ng Bible at hahanapin mo na lang yung translation na swak sa'yo at mababasa mo na yung Bible. About 80% po of all people in the world are now able to read and write. Kaya po good news po ito. Ano pa po? Pertaining sa missions. Dati po, kamukha nila Apostol Pablo, kailangan pa po nilang mag-travel by foot. Alam niyo po ba na si Apostol Pablo, who wrote 2/3 of the New Testament, nung sa kanyang mga missionary journey, ay nagta-travel po sila by land, meron din po sa dagat, but mostly po by foot. Imagine that. Ngayon po tayo dito, ang layo na ng buhay natin kay Apostol Pablo. May sasakyan ka na, komportable ka na, tamad ka pa. That's the sad truth. Komportable, ang sarap na ng buhay mo, tamad pa tayo. Nakikita mo na nga yung boss mo, may sinishare na everyday, may problema, ikaw Christian ka. Sinasabi mo Christian ka, may manapag-pray. Pastor, tama na, masakit na. Hello? So anong impact ng ginagawa natin dito sa 4 na sulok na to? Anong impact nito? Kung magsistay lang dito yung ginagawa natin, we need to reassess what we're doing. Kasi yung totoong Christianity, hindi lang po nababox dito, dinadala natin yan sa labas. Sa workplace mo, kung saan ka man, babalik after po natin dito. At dapat po, nababago yung mga tao sa paligid natin. Imagine po si Paul, tina-travel niya yon by land. Ngayon po, punta ka ng ibang lugar. In a matter of minutes or hours, nandyan ka na dahil sa eroplano. Si Paul dati, sinusulatan niya pa yung mga churches. Ngayon, email na lang. Kahit sa office nga, katabi mo na lang na cubicle sa kabila. Imbis na mag-usap personally, by email na lang eh. Grabe. Parang pwede na ata ngayon mag-function na wala ng usap-usap. Dahil po sa internet. Kaya mo na makipag-communicate. Kaya mo nang makausap even yung malalayo. May mga good side po yan and also bad side about sa missions. No? Pero yung kagandahan naman po niyan, even po yung mga missionary na nakikita mo, uso na yung vlog ngayon, uso na po yung, ang ganda ngayon, magpo-post po sila, nandito ako sa Afghanistan, ganito yung sitwasyon, kailangan ko ng prayers nyo, prayer warriors. Agad po nababasa and millions of people nagtutulungan para manalangin. Yan naman po yung advantage po niyan. Again, napakalayo po sa buhay ng mga disciples na ni-risk yung kanilang buhay alang-alang sa gospel. My dear friends, Darak fam, ano na po ang ni-risk natin for the sake of the gospel? Ano na po? Meron na ba tayong na-risk para sa gospel? Kung wala pa, we need to re-evaluate at assess po natin kung naiintindihan nga po ba natin yung call ng Panginoon sa buhay natin. Grabe itong sabi ni Pablo in 2 Corinthians 11:26. Look at this. I have been constantly on the move. Constantly. I have been in danger. Look at this. From rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea,
and in danger from false believers. Grabe naman yung buhay ni Pablo. Yan yung kapalit, Pastor. Grabe, ayoko maging kamukha ni Pablo kung yan lang yung kapalit ng pagiging Kristiyano. Pero yung totoo po, tinawag tayo ni Lord to follow Him. We need to carry our cross, to deny ourselves. Ulitin ko po, hindi pa asarapan yung buhay Kristiyano. May mga krus po tayong kailangan pasanin, not a physical cross. To clear it out. Hindi po physical na krus. Pero may mga pasanin po na kailangan nating buhatin alang-alang para kay Kristo. Grabing buhay ni Pablo, in danger. Pero tingnan niyo po siya, yung dating persecutor ng mga Kristiyano, ginamit ng Panginoon on his way to Damascus, na encounter niya yung Panginoon at ang dating mamamatay tao. Siya po yung ginamit ni Lord para ma-spread yung gospel. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Blessed po tayo sa buhay ni Paul. At mga iba pa mga disciples na sumunod. Kaya po ngayon, we are enjoying the freedom that we have. We are enjoying the gospel because may mga martyrs, early church martyrs na nirisk yung buhay nila. At ngayon po, ini-enjoy natin ito. Nakarating po ito sa atin. At ano po yung gagawin natin after? Ngayon tayo naman po yung ligtas. We need to do the same. Tama po ba? Ngayon po, may mga term na katulad ng digital missionary. Alam niyo po ba yun? Narinig niyo na yung term? When you say digital missionary, sabi nga nila, go where the people are. Saan yung mga tao ngayon? Nasa internet. Tama po ba? Ikaw naman nababad ka, talaga mga bural na kamata kakascroll mo. Gamitin mo. Listen, lahat po na mata dito, gising. Gamitin natin ng maayos kung paano, or maging wise tayo kung paano natin gagamitin yung Facebook. Manenermon na ako ngayon. Hallelujah. Gamitin natin ng maayos. We need to be wise. Hindi yung Kristiyano tayo, tapos pati yung may utang sa'yo, pinaparinggan mo sa Facebook. What's wrong with you? Hello? Ang pangit nun, Sunday na Sunday, ATM. Wala na ata nag-ATM ngayon. May story siya, nasa church siya, praise God, it's Sunday today. I'm so blessed. Wow! Then pang Monday, mag-grant niya kaya ngobra na. Pinopost niya, nagre-reklamo siya, ganyan. Paano magniningning yung liwanag ng gospel sa buhay mo? Kung malabnaw yan, hindi nila makita. If you want the gospel to be attractive, then kailangan pong bumalansi yan sa buhay natin. Alam ko, grace lang po ng Panginoon. Hindi po ako exempted dito. I'm also speaking to myself. Kung nasa workplace ka, kailangan magningning yung gospel. Makita sa'yo the way how you talk, how you behave, paano ka magtrabaho. Lahat pong yan, sa eskwelahan, sa community. Hello? Hello? So gamitin po natin ng maayos. Maraming tao, marami kang friends sa Facebook. Anong ginagawa mo sa social media mo? Ginagamit mo ba para po mag-glorify yung Panginoon o for personal gain? O para dumaming likes mo? Hallelujah. Dumaming followers mo? Para saan mo ba ginagamit yan? Kung nandyan lahat ng tao, then gamitin mo yan para makapag-reach out ka ng maraming souls at maligtas sila. Alam niyo po, even po dito, no? Tayo po, may page tayo sa Facebook. At nagtataka po kami, pagtatanungin namin yung mga first time, mga guest natin dito, paano niyo po nalaman yung church? Nakita ko lang po, Pastor, sa Facebook. Nag-type po ako ng church, lumabas po, The Rock City Church. Wow, praise God. Walang nag-invite sa kanila, pero dun sa mismong social media, pati po social media, nanghihila, naghahakot ng mga kaluluwa. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. I think po yung iba din sa atin dito, napansin nyo na meron biglang nag-message sa'yo na kaibigan nyo. Alam nyo po, gusto mo maging digital missionary? Simple lang. Magsimula ka sa kakashare ng mga pinapost ng church natin. Mga videos or what, anything, na mga snippets. Simulan nyo po doon. Hindi mo alam
kung sino yung mamiministeran mo. Minsan, shinare mo lang yon, may kaibigan ka na depressed, biglang napanood yon, nabago siya at sinabi niya, saan yung church mo gusto ko sumama? Simpleng ganon, nag-evangelize ka na. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Yung web po, the World Wide Web is also a mission field. Tama po ba? So yan po, yung kagandahan, yung literacy level as nag-improve, no? For the better. At gayon naman po, gusto kong i-share things that have changed for the worse. Sinishare ko po lahat to para alam natin paano natin atakihin yung tamang, may tamang mindset, knowledge tayo, no? Right context kung paano po tayo maging digital missionary or missionary sa 21st century. May mga bagay din po that things that have changed for the worse. At number one, this is it, an increasing occupation with self and materialism. When you say occupation with self, nagiging yung tao po nowadays ay mas nagiging absorbed na or occupied sa kanilang sarili. Tama po ba? Dahil din po, again, sa advancement ng technology, imagine po yung personal communication, maganda po na talagang through internet, nakakausap mo na po ng real time yung mga tao. Pero on the other hand naman po, yung technology din, kahit gaano tayo kalapit, napapaghiwalay niya tayo. Titingnan mo yung setup ng mga bahay-bahay ngayon, magkakasama na sa lamesa, kumakain, pero hindi nag-uusap. Amen. Familiar po ba? Si tatay nanonood ng basketball. Yung isa nagpe-Facebook. Yung anak, nanonood ng Cocomelon. Yan po yung downside naman po ng bagay na yan. There's an increased occupation again with self and materialism. Ano pa po yung napapansin natin nowadays? Ngayon, even sa ibang trabaho, pinapalitan na po yung mga kausap mo. Dati, kailangan po pang pumunta sa teller. Ngayon, through online na lang, ATM na, nakakatakot. Baka darating yung time, di na tayo kailangan. Puro online na lang, puro. On the rise po yung e-commerce ngayon. Nakita niyo po? Simula nung pandemic, dati talagang hindi naman uso yung church online. Ba, nung nag-pandemic, may church online na? So, rin Kristiyanong matamad. Pwede lang mag-online. Hindi ikaw yon. Wala sila ngayon. Huwag ka naman masaktan kung nandyan ka ngayon sa online. Hindi ikaw yon. What I mean, as long as kaya mo, okay lang po. We understand. May mga time na kailangan yung umalis, family gathering, okay lang po yan. Hindi naman magagalit yung Panginoon para nagsimba, hindi, nag-absent ka lang. Okay po yan. Yung sinasabi ko, pag able ka at hindi ka nag-church dahil sa katamaran mo lang, capital K, pangit po yun. Kasi paano, alam mo yun, ang sarap na makita mo yung mga kasama mo dito face to face. O, tingnan mo na naman yung katabi mo ngayon sa kaliwa at sa kanan. Sabihin mo, buti nandyan ka. Sige, kausapin mo. Kung hindi, wala akong kausap, pa mo. Di po ba kayo natutuwa right now? Katabi mo yan? Palakpakan po natin yung bawat isa. Imagine po. Ako, di ko po makalimutan yun. Nung pandemic, grabe. Ilang months po kaming nagre-recording at nagpipreach sa isang cellphone. Kausap po kayo nung pandemic 2020 sa phone. Grabe po yun. Pero, grace of God ay nandito na po tayo magkakasama. Even sa education, ngayon po may mga online na rin. Tama po ba? No? So ang tanong po dito, how does this trend affect missions today? At ang sagot po is this: it gives people a false sense of self-sufficiency and power that they do not realize how much they need God in their lives. Sa sobrang dami na pong na-offer ng mundo sa bawat isa, ang tao, the more na meron siya, lalo na ito, makinig po, lalo na pag meron ka, ay, minsan may manaisiping Ginoo. Pag puno to, tapos ganda ng trabaho mo, nabibili mo yung gusto mo, nakakain mo yung gusto mo, nakakapunta ka sa gusto mo, ay,
maniwala ka, karamihan po karamihan nakakalimutan yung Panginoon. Ba't nila hanapin yung Panginoon, nagagawa nila lahat ng gusto nila? They have this sense of self-sufficiency and power. At hindi nila nare-realize yung need nila sa Panginoon. Ito po, nararanasan natin, baligtarin mo naman yan. Pag may sakit, pag may nangyari, doon mo naaalala yung Panginoon. Tama po ba? So, ganun po nakaka-affect yan. Sa missions today, medyo mahirap abutin din yung ibang tao ngayon dahil po sa ganyang nangyayari sa panahon natin. Pangalawa din po, na naging worse, the consumption of time. Kung paano yung technology dapat, it saves time. Somehow, ngayon, it consumes time. Wala ka ng buong araw mo, nakababad ka lang sa series mo sa Netflix. Kaka-scroll mo. Instead na makapag-save ng time, ngayon po, ay nagko-consume pa po tayo ng maraming time. Hindi ko po alam, karamihan din dito, I work from home, pero sa pagtatanong ko sa kanila, parang may magandang side, may pangit na side, no? Maganda na nakakasama mo yung pamilya mo. Medyo pangit din, Pastor. Nasa bahay ako, tapos office ko, minsan di ko maintindihan. Minsan dahil alam ng boss ko na nasa bahay lang ako, anytime mag-i-email siya, may papagawa siya sa akin. Tama po ba? So may mga advantages, meron din pong disadvantage yung mga bagay nito. And how is this affecting missions today? As the lives of more and more people are filled with the rushing flood of modern day. Look at this. Modern day living. They may soon become too busy to hear the gospel or even pay any attention at all to their great spiritual needs. Dahil nga po sa advancement din ng technology ngayon, at napapabilis na yung mga bagay-bagay. May mga eroplano na, nakakapasyal tayo, going to and there, etc. Napaka-busy ng buhay natin. Ang nangyayari po ngayon sa sobrang busy natin, maraming pong tao na nineglect na nila yung need nila na marinig nila yung gospel or even pay attention sa kailang great spiritual need. Connect ko po yung number 1 kanina. Pag ang tao po ay may puno siya ng gusto niya, meron siyang pagkain sa ref, okay trabaho niya, hindi niya mo mapansin yung great need niya for spiritual things. Nasabi ko po kanina, hindi niya man almost hanapin ang Panginoon. And number 3, ano po yung naging worse sa mundo natin ngayon is the denial of absolutes. Alam niyo po ba, may tinatawag na absolute truth. At yung absolute, kaya siya tinawag na absolute, kung paano siya totoo sa Pilipinas, kahit pumunta ka sa Europa, pumunta ka sa Amerika, or kahit saan sulok ng mundo, dapat totoo pa rin yan. Yan po yung absolute truth. Pero po ngayon, iba na because of postmodernism. When you say postmodern, yung nangyayari po ngayon, what is true 2,000 years ago at nakasanayan na throughout history, ngayon po sinasabi nila na hindi na po ito totoo sa panahon natin ngayon. Yan po yung kalaban natin, postmodernism. Hindi na po absolute truth ngayon. Ano? Alam na? Relevant truth. Yung relativity, paano po yung relevant truth, Pastor? For example, yung totoo sa'yo, kay Audrey, sa'yo lang yan, bro. Yung totoo sa'yo, pwedeng hindi totoo sa akin. Yan na ngayon. So, rin tao ngayon, malilito na la. Alwayang katotohan kayo, alwaya kayo. Sinong totoo? That's what you need to know. Sino bang totoo nga ba? Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Yung totoo po, ang Panginoon, malalaman mo yun sa kanyang salita sa Bible. Kaya po ngayon, ito po yung kailangan. Hindi lang po dapat tayo passionate in gathering, in worship. Siguro po, reminder to sa atin din that we need to immerse ourselves sa scriptures. Dahil po, in the end times, sa panahon po natin ngayon, marami po masisway sila. Kung nanonood po kayo ng balita, alam niyo yung kwento ngayon ng mga nililitis sa korte, may mga grupo, or honestly, marami pa pong lalabas ng mga kulto in the last days. Nasasabihin, ito si propeta ganyan, ito yung katotohanan, tinawag ako ng Panginoon, etc., etc. Marami po lalabas na kulto. Ang kulto ay anyone or any group po that is deviating doon sa truth ng gospel ng salita ng Panginoon. Yun po yung kulto.
Pero paano natin malalaman yung kulto? Kung di mo alam yung katotohanan. Mahilig ka lang sa praise and worship. Pray! Ay, kanyamang Ken Church, sister. Okay yun eh. Pero wala kang alam na verse. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano ka maliligtas in the end? What I mean, paano mo ma-safeguard yung sarili mo na maprotektan mo from false teachings, false prophets? So ang tanong, how do we reach out to this post-modern world? And how can we effectively bring the gospel to the net generation? Ang tanong, ang sagot, or nandun po sa binasa natin kanina, 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Kaya po tayo nandito, hindi lang para mag-receive, pero i-equip yung sarili natin at hahanap tayo, kamukha ng sabi ni Paul sa batang pastor na sa Timothy. Sabi niya, humanap ka ng reliable na tao, mapagkakatiwalaan mo na pag anong narinig mong sinabi ko sa'yo, ipasa mo sa kanila. At dahil mapagkakatiwalaan sila, ipapasa din nila sa iba at doon po kakalat yan. Ang tanong, tayo po ba'y reliable? Tayo po ba'y mapagkakatiwalaan? Hello? Church, we should go all out to win some of them who belong to that generation. Kahit pinakita ko po yung mga problema nowadays, magtulungan po tayo kasi marami pong nangangailangan na makarinig ng gospel. Kung ikaw ay nanay, then i-reach out mo yung mga kapwa mo nanay. Tatay, i-reach out mo yung kapwa mong tatay. Estudyante, i-reach out mo yung kapwa mong estudyante sa campus. Kung saan po, or ano yung pagkatawag ng Panginoon sa atin, i-reach out mo yung kapwa mong nurse, kapwa mong architect, kapwa mong engineer, i-reach out mo yung mga nakakasalamuha mo every day. Gusto ko na pong tapusin dito, bago natin panoorin yung video na to, may tawag po, may call yung Panginoon. But the question is, how can we answer the call? Una po, we can answer with prayer. Kung hindi mo naririnig ang tawag ng Panginoon, hindi po yung tawag ng Panginoon yung may problema. Ikaw yung problema, wala ka signal. Ano ibig sabihin na wala ka signal? Hindi ka in tune sa boses ng Panginoon. Kasi pag in tune ka sa boses ng Panginoon, maririnig mo yan na tinatawag ka niya. So para maliwanagan ka, you start with prayer. Manalangin ka. Lord, buksan mo yung kaisipan ko. Gusto kitang marinig kung anong gusto mong paggawa sa akin. Pangalawa po, we must answer as His people. God is calling someone. He's calling a person. Hindi niya po tinawag yung aso para magkaung-kaung at iligtas no rin siping ng aso. Imagine yung mga, dahil tamad yung mga Kristiyano, yung aso na lang yung mga nagba-Bible study. Wala eh. Tayong may boses eh, tayo yung nagkakaintindihan. Ayaw natin eh. May joke po ako, anong tawag sa grupo ng mga aso? Alam niyo po yan? Asosasyon. May narinig ako eh. Nasingit ko lang po. Tama po ba? So we can answer, una with prayer, pangalawa, we must answer as His people. Sino bang tatawagin ni Lord na mag-preach ng gospel? Yung unbeliever. Tayo, syempre. At pangatlo po, we must what? We should answer with our possessions. Hindi po lahat kayang pumunta ng iba't ibang lugar, mangaral. Pero yung tawag ni Lord sa atin, hindi naman po pumunta lang ng iba't ibang lugar. Minsan, to be a missionary, you just only need to cross your street. Tamusiping mong bali. Missionary na ako, kanta pastor. Wow! So lalabas ka mamaya dito, I am a missionary. Sisharean ko yung nandun sa Starbucks. Wow! Grabe. Tama po ba? All of us cannot go. Meron po talaga dito, talagang tinawag ng Panginoon. Napaka-busy ng schedule mo. Pero yung iba po na hindi makapag-go, nire-raise up ng Panginoon to give. All of us po cannot go, but all of us can give. Tumulong po tayo sa mission field. Tumulong po tayo mag-send ng mga missionaries. Alam niyo po, ang church natin ay connected po sa ACM, Asian Center for Missions. For long years na po na tayo ay sumusuporta. Hindi lang locally, but even sa mga pinapadala pong mga missionaries.
Doon po sa mga tithes envelope natin, kung gusto nyo tumulong sa mission, meron po doon. For missions, ilagay nyo lang po yon. At tayo po ay direkta po, sinisend natin yan sa kanila. Mabilisan po, why should we answer this call? First, we should answer because of gratitude. Pasasalamat. Bakit mo sasagutin yung tanong? Yung tawag ng Panginoon? It's because of gratitude. Aren't you thankful na ang daming bansa or lugar na pwede kang maipanganak na ipanganak ka sa Pilipinas? Palakpakan mo ngayong Panginoon. That we are a Christian nation. Tama po ba? Let's be thankful sa Panginoon. Pangalawa, we should answer because of urgency. Sabi ko nga po kanina, araw-araw maraming na ipapanganak at marami po ang nangangailangan ng tulong natin. Dapat po magmadali tayo na tumulong and to preach the gospel. And letter C, we should answer because of necessity. Kailangan po nating tumayo tayo mga Kristiyano kasi ang tanong, kung hindi ka tatayo at hindi ako magsasalita, sinong gagawa nito? Sino asahan mo? Magtitinginan na lang tayo? No. Tayo po ang tinawag ng Panginoon. I want to end in this, who may answer this call. Simply po, those who hear and those who care. Lahat po ng nakarinig ngayong umaga at lahat ng may pakialam, sila po yung sumagot. I understand maybe this call is not for everyone. Pero if you want to answer God's call right now, I'm inviting po yung bawat isa, tayo po'y tatayo.